it's time to explore Brussels here in Belgium. We are here in Brussels and we have to try their best. The Brussels waffle, ito naman yung Liège waffle, no? Hey, 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 hey. Hi guys, welcome back to my channel. So it's our last stop for this Europe trip, guys. Our final destination. Oh, not the final. Philippines is the final. Our final country in this Europe trip, guys. So this is day 34 of 35, traveling for 35 days here in Europe. On our last country, guys, we are here in Belgium, here in their capital, Brussels. So, nandito tayo sa Brussels, guys. Ayan. So, sumakay lang ako ng Flixbus. That's Flixbus eh! Flixbus eh! Wait! Flixbus! That's Flixbus. So, sumakay lang ako from Rotterdam to Brussels. 2.5 hours yung biyahe. And I paid around mga 25, 24 euros, guys. And yan yung bus. Yan. Diyan kami nag-stop. And then, ito na siya. It looks kind of modern, no? Tignan yung mga building nila. Parang iniisip ko typical European building, but look at Brussels, guys. Para akong nasa Makati or para akong nasa BGC or Singapore. Why are the buildings so modern, no? Parang nawala tayo sa Europa. Naging sobrang modern bigla, no? Everything is modern. Or probably this area is yung kanilang financial hub or yung mga business district, yeah. Tapos wait lang, maglalakad ba ako pa hostel or hindi ko pa pala nare-research, wait lang. So nagbas ako kasi yung aking Eurail pass, diba 30 days in Europe, nag-expire na siya kahapon. Nagamit ko pa naman siya kahapon papuntang Rotterdam, Amsterdam to Rotterdam, but now nag-expire na siya. So sabi ko magbabas na ako, malapit lang din naman yung bus, 2.5 hours lang. So we will go to my hotel, which is, ang pangalan ng aking hotel is BRXXL, parang Brussels, BRXXL 5 City Center Hostel. So let's see. So from my location, if I'm gonna walk, ay ang layo. Pag magti-train ako 14, pero pag maglalakad ako 36. Kaso wala na akong transport. Sige, bili na lang tayo ng ticket para mabilis tayo makarating. So mag-train lang ako from Gare du Nord. Walk tayo ng 4 minutes to train station, and then bababa tayo 5 stops to Lemonnier, and then 3 minute walk to BRXXL 5. Let's go. But on the other hand, na-realize ko pag nag-walk ako, parang isang diretso lang siya, oh. Isang diretso lang naman siya. Why not mag-walk na lang tayo? 14 minutes pag nag-train, mag-walk na lang ako kasi it's already 4:30 PM na rin. Parang I want to see the city na rin bago pa magdilim. So sige, for 36 minutes, guys, mag-walk na lang ako para nagtutour na tayo, nag-walking tour na tayo, nakikita na natin yung city habang naglalakad. Okay. Medyo nagugutom na ako. Although nag-breakfast naman kami na tayo ron. Brunch actually mga 11 pero 4 na, no. So mamaya sige, walk muna tayo. And ito na nga, hindi na kumakasya yung mga damit ko, so siguro ipapatong ko na lang to para wala na akong dala-dalang damit. Tingnan niyo yung Brussels, Belgium nyo. Totally different, guys, from where I came from. Sa Amsterdam tsaka Rotterdam. Parang masyadong modern, masyadong mga buildings nila dito, no? Parang out of all the European countries na napuntahan ko, parang ito siya yung pinaka-modern, no? Modernong-moderno eh, oh. Tapos yung kalsada din nila, hindi masyadong, sabi nyo pala yung tawag doon is cobblestones. Meron din konti dito. Pero yung dito, hindi masyadong malubak. Mas malubak sa mga ibang ano. Okay guys, so habang naglalakad ako, parang paano na naman, no? Paiba yung architecture. Parang nagiging old na nga siya. Old Europe naman to, oh. Siguro yung area dun sa may bus kung saan ako bumaba, baka yun yung parang new town nila, di ba? Parang mga bagong town na ginawa. Tapos nandito na tayo sa parang yung mga old town, no? Back to the typical old European structures here in Belgium, Brussels. Ay, ang cute sa area na to, guys. Oh, parang square
Square din nila na meron mga, ayan, benches. Pwede ka mag chill. Cutesy. Guys. Tingin ko Brussels, Prague, tsaka Austria, yung sa Vienna. Sila yung parang kinukombine nila both modern structures with the traditional ones, no? Silang tatlo yung nagbe-break ng rules. Binibreak nila yung rules. Ayan, parang modern to eh. I'm not sure guys kung itong mga to kasama na sa itinerary ko. Hindi ko pa na-review ulit yung itinerary ko. Buti parang busy rin yung square na to. So parang feeling ko isa to sa mga center area nila. And guys, that's Brussels. Ganyan yung mga architecture nila. Oh. Charon. So yun guys, nakarating na tayo dito sa ating hostel. Nakapagod, grabe, 36 minutes na lakad. Okay lang naman sa akin yung 36 minutes, like normal lang sa akin yun. Walking kasi is another thing, but walking with 25 kilos luggage plus backpack na mga 8 kilos. So may nakasawit pa ako na, nakakapagod yung 36 minutes. But luckily, maganda yung mga nakikita ko. Sana nadidistract ako sa architecture, sa mga, marami silang mga restaurants dyan, nadistract naman ako. So, kinaya naman. Pero kung lakad lang, masaya ako maglakad. Pero yung ang bigat ng dala mo, workout. Kaya parang feeling ko, kakamasil na talaga ako dito sa Europe. But this is my hostel. It's called BRXXL 5. So, I booked this for around 2,500 pesos per night. And I'm gonna show you guys our humble hostel. So, that's the, ito yung door. Pagpasok mo, yan. Ito daw yung bed ko, letter B. And yung nakasulat naman B, A, ganun. So, dito daw ako, which I love. Nasa baba ako. And then, meron dong, ayan, si letter A nandun siya. And then, mukhang may tao dito sa letter C kasi may tubig. Yan, si D pala. Letter D, and then letter C. So, 4 kami dito. Meron naman mga locker. Ayan, no, kung makikita nyo, pwede kang maglagay ng lock. May mga locker naman dyan. Pwede maiwan yung laptop mo. May area dito na parang, kung gusto mo tumambay, may cute na bangko. May desk, may saksakan. Pwede kang kumain siguro dito. Meron kaming sampayan. Yan, may sampayan kami dito. Pwede mo isabit yung mga jacket mo. And so basically, that's the room. Yan. Yun yung luggage ko. Malaki. So, dyan ko na lang nilalagay pag malaki yung luggage ko. Like, sa gilid na lang siya ng kama ko. Usually. And then, ayan. And then, meron pala kami yung balcony. Tara. Labas tayo sa pa-balcony ni Mayor. Ayan. Charan! Hi, Brussels! Ayan. Meron kami parang ganyan balcony. Diba social? Parang kapi-kapi ka lang dito. Kasi, ayan. Ayan yung main road. May ginagawa silang parang train station. Charit, no? But basically, that is Brussels. Diba? Nakakasosyal. Selfie tayo dito. Guys, dito ako sa apartment ko sa Brussels. Sobrang ang hirap ng pamumuhay dito. Pero nailalaban naman namin mga OFW. Ayan. Ayan. And then, sara lang natin kasi malamig. Paano ito isasara? Ayan. And then we also have our own toilet and bath, which is good. Ayan. Charan! So this is our toilet and bath, guys. It's the mirror. Merong sink. Merong hair dryer. Hand wash. This is the shower. Ayan. Meron namang libreng shampoo ba yan or sabon. That's the shower. Yan, ikaganon mo lang. Magaganon ba? Ay, di pala. Cortina. And then, that's the toilet. Yan, I like it actually. At least, di ba, 4 lang kami. 4 lang kami. Meron pa kami private toilet and bath. So, wag lang sana magsabay na mapupo kayo parehas at the same time. But, so far naman sa pag-hostel ko sa buong Europe, wala naman akong problema na parang, hala, may gumagamit ng CR, parang sakit na ng tiyan ko. Parang, thank God, wala naman akong ganun. Knock on wood. Hindi ka wood. Walang wood. But knock on wood, di ba? Wala naman. So, ayun. That's my hostel. And let's go. Sobrang gutom na ako. Meron tayong mga itinerary today para mga 4:30 na yata or 5 kasi late na ako nakarating dito kasi nga hapon na ako umalis sa Rotterdam. Dapat talaga maaga ako alis kasi sabi ko para maaga rin ako makapag-explore. Kaso sabi kasi ni Tyrone, hapon ka na umalis. Sabi, parang gusto niya pang mag-extend pa ako ng isang araw pa dun. Sabi ko, hindi na pwede kasi yung yung tawag dito,
yung flight ko is nasa Belgium, nandito, no. So, yung flight ko na kasi bukas. So, I'm not sure kung mapupuntahan pa natin yung mga itineraries natin for today. But, papakita ko sa inyo. Just in case you have more time dito sa Belgium. But, parang gusto ko munang kumain. Alam ko, 4:30 na. Pero gusto ko munang kumain. Papakita ko yung itinerary. Yung nagawa kong itinerary for Belgium. Supposed to be, ito yung pupuntahan ko today. Grand Place. Or Grand Palace siguro yan. Na mali lang kung spelling. Grand Palace. Brussels Town Hall. Mannequin Peace Fountain. Ay, baka puntahan ko yung Mannequin Peace. Sikat yan eh. Mont des Arts. Royal Palace in Brussels Park, St. Michael Cathedral, and Les Galeries Royal. And then, if you have more time, there's actually day trips to, parang mali spelling ko dyan, Bruges and Ghent, or you can go to, St. Quentin Park, Parliamentarium, and Athenaeum. Yeah. So, basically, yun yung na-research ko, but due to changes, 5:30 na pa, 4:30 pa, 5:30 na, I'm not sure kung mapupuntahan ko pa siya. Parang siguro maging na lang tayo, explore natin yung food. Explore na natin yung food ng Belgium. But siguro yung iba naman, kasi walking distance lang naman madalas to, baka mapuntahan pa rin natin. But tara, let's go. I wait. Where have you been? Hindi ko pala nasabi if ever na magbubook kayo ng mga hostels, mga travels nyo, hotels. You can always book that on Klook and use my discount code Marvin sa Klook. So guys, ito yung common area pala ng hostel. Merong TV. Tapos kung gusto nyo kumain, meron naman ditong area na pwede kayong kumain. Ayan. Ano yung mga coffee? Is that for free or may bayad? Ayan guys, may mga coffee. Oh. May bayad kaya ito? Ay, oo. You just have to insert coins. Oh. Kung gusto nyo magkape, tapos may kape na sila dito. May mainit na tubig. And ayun, mainit na tubig. Oh. And meron silang microwave kung gusto nyo mag-init ng mga pagkain. So, yan. That's the front desk. And basically, yan. That's the lobby. Let's go! And guys, time to explore Brussels here in Belgium. Actually, guys, some people consider Brussels as the capital of Europe. Kasi maraming mga international organizations na headquarter dito. Isa na yung European Union. So, nandito yung kanyang headquarter sa Belgium. Also, NATO. Sabi nila ang European Union daw kaya sila nag-headquarter dito sa may Brussels kasi because of its location, nasa gitna siya ng France, Germany, and the United Kingdom, no? So, nandito siya sa gitna eh. Actually, Amsterdam din naman nasa gitna. But yeah, pinili nila yung Brussels. Also, the NATO. Anong ibig sabihin ng NATO? Di ba yung parang NATO is parang mga alliance, military alliance ng mga countries sa Europe and sa US to defend their members, di ba? May mga ganun sila mga alliances na if ever siguro magkaroon ng mga wars, they will protect each other. Ano ang meaning ng NATO? National Atlantic? Charot. NATO meaning North Atlantic Treaty Organization. So it has 32 countries in Europe and North America. And yeah, it's headquartered here in Brussels. And there are also usually 3 languages na ni-speak. Bakit ng Tagalog? Ini-speak dito sa Belgium. So dito sa may Brussels, sa may capital, they usually speak of French and then Dutch. But on other parts of Belgium, meron din daw nag-speak ng German. So 3 yung kanilang parang languages dito sa bansang ito. And also, this is a sakto, di ba? Kasi gusto natin mag-food trip. This is a gastronomic heaven. Or pwede ring haven. Gastronomic haven. Mas maganda yating haven na lang. Tapos syempre yung mga pagkain na gusto kong kainin dito. Pinakauna, Belgian waffle. And then, ano pa? Belgian chocolate. Yes, sobrang sikat din sila sa chocolate dito. And then yung frites. Sikat din yung frites, parang French fries, ganun. There are 2 types of Belgian waffle, no? Actually, nakita ko na to sa IG story ng aking friend, si Archie. Archie Larga. There are 2 types of Belgian waffles. One is Brussels waffle, and the other one is Liege waffle. It's a city also here in Belgium. So, ang Brussels waffle, it's more of a square siya, and meron mga right angles, patusok-tusok. It's more crunchy, and more airy yung kanyang loob. Yung Liege waffle naman, it's more doughy, medyo soft siya, tapos wala siyang mga right angles. So I think we have to try both, no? So pag sinabi palang Belgian waffle, meron siyang 2 types.
the Brussels waffle and the Liège waffle. So I have to try both. Sakto, yun yung goal ko today. Kumain ng marami because it's our last full day here in Europe actually. Let's go. So yun guys, pinakauna syempre kakain tayo ng frites. Nag-search na ako agad where to eat frites in Brussels. And then ito may mga recommendation. Parang maganda to. 4.7 1.5k na yung nag-review. Ito 4.5, 1.1. Sige, doon tayo sa 4.7. Let's go. Okay. Oh, lapit lang, nice. It's just an 8-minute walk. So let's go. Our first food, frites. Alright guys, tignan muna natin yung kanilang architecture kasi malapit na maggabi. Medyo hindi na natin makikita yung kanilang details ng architecture. Pag gabi kasi medyo nawawala yung details eh. So habang medyo may konting liwanag pa, let's try to appreciate Brussels architecture. Let's go. Guys, lakad-lakad lang tayo dito sa city center ng Brussels. Kanina actually dumaan ako kanina dito nung galing ako sa bus stop. Mga 5 ba yun? 5? Sobrang daming tao dito. Tapos pagka 6 lang, after 1 hour, biglang tumahimik na siya. Kanina nung medyo hindi pa paggabi na kasi, nung may araw pa, ang daming tao dito. Tapos nakakausap-usap ko yung mga ibang taga dito, no? Kaya pala mas gusto nila yung medyo may araw kasi pag winter, like medyo depressing nga naman siya kasi ang lamig ng panahon, ang bilis ng maggabi. Alam mo yung parang hindi ka nasisikatan ng araw. Mas sad daw yung feels nila kapag winter. Ako naman na walang winter sa bansa natin, excited. Excited sa malamig. Parang gusto mo laging lumabas na malamig. Pero yung mga tao pala dito, mas gusto nila yung spring, no? Spring kasi may hindi ganong kalamig, hindi rin mainit. Tapos may sun. So yun yung mga favorite nilang season, spring, yung iba summer. Pero mainit din kasing summer eh. Ayoko kasi ng mainit. Ayoko kasi ng parang pinagpapawisan ako maglakad. Mahilig kasi ako maglakad. So pag summer, haggard na haggard ako. Pero pag winter, ang dami kong nalalakad. Tas wala pa ring pawis. So mas gusto ko winter. Or basta colder weather. Autumn pwede rin. Spring okay din naman. Sabi ni Google, nandito na tayo sa Fritz Guard. Pero wala na muna ako nakikitang Fritz dito. Pero may mga pho. Ay, hindi nyo pala kita, sorry. Yan, merong mga pho, bubble tea. Pho is Vietnam. Pho pala, baka makorek na naman ako. Pho. Filipino pala ako, dapat perfect yung ano ko. Ito, Thai restaurant. Mga China. Alam mo, pansin ko lang, no? Pansin ko dito sa Europe, di ba, ang dami kong bansang pinuntahan. Bawat bansang pinupuntahan ko, merong, sa mga main street nila, laging merong Japanese food, laging merong Thai, Korean, Vietnamese. Yung dish natin hindi masyadong sikat. Pasikatin kaya natin. Wala masyadong mga Filipino dish na sikat. Pero kung kahit saan ka magpunta, no, merong mga Japanese, merong mga Thai food, Vietnamese. Pero to be very transparent lang din kasi tinatanong ko rin yung mga nakikilala kong foreigner, no, kung ano yung feeling nila sa Filipino food. Hi, hello, ako ba? Hi. Hey. Meron palang ano sa akin nag-hello. Hi. So friendly. Hi! Nice to meet you! From South Africa daw sila, guys. Wait lang, nag-explain ako ito mga bagets. So, tinatanong ko yung mga foreigner kung ano yung feeling nila sa Filipino food. Sabi nila, sometimes it's too sweet or sometimes it's too salty. So, I think talaga, may magagalit na naman kasi. I'm just being transparent, no? Yung dish talaga natin, guys, either too salty or too sweet. Kung may expose kayo sa mga ibang dishes, ano talaga, no, flavorful. So feeling ko kailangan, pero yun na kasi nakasanayan natin. Ako din, I admit, sobrang hilig ko sa maalat din. Sobrang hilig ko sa matamis, di ba? Kasi ganun yung nakasanayan natin na lasa eh. But I think hindi siya appealing sa wider people. For other people talaga, mas gusto nila yung Thailand, di ba? Thai food, flavorful, Japanese food, nang mga ganun. But hopefully one day maano naman yung Filipino food maging sikat sa
abroad. Ko napansin. Kasi akala ko parang street food lang yung Fritz Guard. Parang akala ko parang mga stall lang. Ati, restaurant pala. But yeah, this is Fritz Guard. Let's see kung anong cocktails. Oo nga. Parang ano siya. Ayan guys, pintuan pa lang meron ng patatas, no? Ayan. Ayan. Yan yung ginagawa. Charan! Order tayo. So ito na guys, yung kanilang menu, no? Fritz Guard. Meron silang mga fries nga. Ayan, na different flavors. They have burgers. May mga salad. Dessert. But since nandito tayo sa Belgium, may mga beers din sila. Ayan, cocktails. So kung yung mga beers nila, mga around 5 euros, no? 4.9 euros. Cocktails, mga around 13 euros. Yan. Ang price nila nasa mga around 13 din, no? On the average 13, 14, 15. Pero meron namang mga 5 classic fries. Pero syempre dun tayo sa hindi classic para matry natin yung. So yun guys, kainin natin yung fried. So parang fries siya na may mga cheese and ham. So ayan. So this is 13 euros, which is 700 something. 790, ganun, 780. Not the cheapest, but we are here in Brussels and we have to try their best. Let's go. So, mas maganda sana to kung may ka-share ka, no? Kung may ka-share ka, masarap mag-food trip eh. Kasi marami kayong matatry and then share kayo, but wow. Medyo mas malalaki yung hiwa ng fries niya. But for some reasons, yung fries niya hindi siya yung fried. Or it doesn't taste fried, although maybe fried, pero kasi softer. Parang baked. Parang baked fries. Try natin yung ham. Oh my gosh, not the healthiest, but ang sarap. The ham, the cheese, and the fries in one. Wow. Oh my god, sarap. Hindi pala siya ham, pero mukhang ham kasi bacon siya, pero on the thicker side of bacon. Not too salty. Plus the fries. Love the combination. Thick bacon and not too salty. Plus parang baked fries and the cheese. Oh, parang pa-mashed potato na yung fries niya. I love it. I really love it. Ngayon ko lang napansin, may flag pala. So this is the flag of Belgium. Sarap. I like. Siguro mga 4 out of mga 4 out of 10 lang pala. Ang sarap. Okay. Di ba kumain na tayo ng ganito sa Amsterdam? Parang ham din na may cheese. Amsterdam, yung atake ng Amsterdam on the saltier side. Dun sa Amsterdam, salty yung fries, salty din yung ham. But I love salty. So na-enjoy ko pa rin. But this is lesser salty. Ay, parang baked talaga yung fries. Parang mashed potato. For me, I love this better than the one in Amsterdam. Kasi nga, ayun, minsan like super salty na siya. Hindi nakakaumay. I love it. Okay guys, so ang sinearch ko naman na next, where to eat waffles. So I'm just relying on Google actually. And merong 3.8, merong 4.7, kaso konti pa lang nag-review, 205 pa lang eh. Ito 4.6 pero 1.9 na. Diyan na lang tayo, Belgian waffles. Let's go. So nice, magkakalapit lang siya, 3 minutes walk lang din. Buting nire-recommend ni Google around this area. Feeling ko nasa itinerary ko talaga yung area na. Yung pinakita ko sa inyo kanina na square. Ayan. Sabi ni Google doon daw yung masarap na waffle, Belgian waffle. Tapos sa area lang na to, dito ako bumili ng fries. Ayan, hala, cutie. Tara, lakad tayo. Ang heavy ng kinakain natin. Ay, ano yan? Merong green na ano. Alpha ba? Defying gravity. Parang with the wicked, no? Yung castle na green. Alpha ba? Meron namang McDonald's doon guys. If ever mag-crave kayo ng familiar food.
Di ba kanina may group of girls na parang bigla, akala ko kasi hindi ako yung kinakausap nila, yung parang sabi ko, ako ba? Ako ba yung kausap? Tapos medyo kasi parang mga party girls sila. Natatakot ako pag group of girls. Pero pag group of guys, hindi pa group of girls kasi, hindi ko kasi masyadong tansyado yung ugali ng mga babae. Wow. No? So baka kasi bigla nila akong i-kiss. Oh, gwapo. Gwapo. Baka bigla nila akong i-kiss or parang, alam mo yun, pag sa lalaki kasi parang medyo tansyado ko kahit mga magugulo yung utak nila. Medyo kaya kong pakisamahan, no? Parang kaya kong Pag babae, hindi ko alam kung paano ba makisama. Especially kapag yung mga babae na parang party. Wala akong friend na babae na party. Yung mga friends ko na babae, mga good girls. No, hindi naman ibig sabihin po mga party bad na agad, no? I mean, iba yung mga trip ng mga friends kong girls. More on the, kape-kape lang kami, ganon, yung chill-chill lang. Wala akong friend na babae na parang ma-party. So, hindi ko alam kung paano sila pakisamahan, no? Kasi wala akong pinagkukunan ng experience. Pag lalaki kasi, marami akong friends na lalaki. So, alam ko na yung different personality nila. Kaya kong kaya kong sumabay sa trip nila. Yung guys, nandito na tayo sa Belgian Waffle. May nakita lang ako dito. May Carrefour, guys. Oh. Di ba yung Carrefour Market? Diyan tayo nag-grocery sa may Spain ba yun? Yan. Carrefour. Kayo na mamili. Sa tapat siya ng Belgian Waffle. Ayan o. Ano kaya ang bibili natin? Brussels Waffle or Liège Waffle? May gelato. Oh my God. Italy? Is that you, Italy? Or is that me? The Liège waffle. This is the Brussels waffle? Yes. It's crispy and less sweet. This one Crispy and less sweet, okay. Yes. And this one is soft and sweet. Salt and sweet? Soft and sweet, okay. Maybe I can have both. Okay, yeah. So yun guys, naririnig niyo ba ako? May kumakanta kasi dito sa may street. But ayan, dumating na yung ating first waffle. So dalawang in-order ko na dalawa guys. May lasing ba dyan? May kumakanta. Naririnig niyo ba ako? So ang in-order ko is yung, di ba dalawa ngayon types of waffles dito sa Belgium, no? Yung first is yung Brussels. Tama ba? Brussels waffle. Tapos yung isa is Liège waffle. Ito yung Brussels niya. Mas ano siya, squarey. And sige, try nga natin kung anong lasa niya. Nadidistract ako sa kumakanta sa likod kasi para siyang lasing. Kaya mo yan kuya, let's go. Kainin natin to. So actually guys, in-order ko both. In-order ko yung itong Brussels waffle tsaka yung ano yung isa? Liège ba yun? Wala, nalimutan ko rin. Yeah, tama guys, yung Brussels tsaka Liège waffle, no? So ito yung Brussels waffle. In-explain naman ni ate girl kanina. Ba't ako lumalapit? May microphone. Ganun ako ng ganun kasi nasanay ako na wala akong microphone. Nag-mic pala ako guys kasi maingay yung si kuyang kumakanta dito na lasing ba siya or trip niya lang kumanta. But yeah, let's go. This is it guys. So makikita nyo ang, sabi ko na lang kay ate girl, pwedeng ikaw na lang mag-decide kung ano yung sa tingin mo na bagay na toppings. Basta magkaiba lang. Yung isa yata strawberry pero itong isa is banana. Then may caramel syrup and some cream. Ano ba to? Cream? Sige nga, itry natin. Ito yung Brussels waffle. Again, Marvin? Hindi pala. Kasi dalawa yung in-order ko, T. Yeah, I have two. Sorry, Yeah, thank you. I think you are only one. Yeah, I have two because I'm vlogging. Ito yung second guys. This one is the Brussels waffle. Ito naman yung Liège waffle, no. Dapat pinicturean ko muna, wait lang. Hindi binibigay ni kuya sa akin kasi sabi niya, akala niya hindi ako yung order. Kuya, malakas ako kumain. Bakit dalawa? Sabi niya ba, hindi. Akala niya hindi sa akin ito. Gusto ko kasi matry guys kasi 'di ba 24 hours lang ako dito sa Belgium. Tomorrow pagkagising ko baka tamarin na ako maghanap ng waffle. Gusto ko na i-try kung ano yung difference ng dalawang waffle. So, yeah. Yun lang yung mahirap kapag solo travel, tapos gusto mo mag-try ng food. Wala kang ka-share. So, mas magastos, B.
And speaking of, di ba, mas magastos. Ito guys, ang total na bill nitong waffle na to, na-shock din ako is, ang sabi ni Gcash, pero bumili ako ng Coke Zero. So, ang total nitong tatlo is 1,433 pesos. So, I assume 600, 1, 2, tas 200. Kaya 1,400 lahat. Para ako nag-buffet, but it is what it is. Like, I only have 24 hours dito sa Belgium, guys. And I want to experience the best that I could, di ba? Although maraming nag-recommend sa inyo na magpunta ako sa mga ibang magagandang parts ng Belgium. I'm sorry guys, I don't have the luxury of time at the moment. Especially na late na ako nag-travel dito. So mag-food trip na lang tayo. Ay, sarap. Or masarap because of the toppings. Ang sarap ng banana, caramel, less cream. Crunchy waffle. Pero sa toppings ako nasasarapan. Pwedeng itry ko na to. Baka lumamig eh. Ito naman guys, ito yung Liège waffle. Ang pinili na toppings ni ate girl is strawberry and chocolate. Sabi ko siya na mag-decide, strawberry and chocolate. Tapos for the Brussels waffle, ang pinili niya caramel and banana. Sabi niya ito daw yung mas bagay. So, let's trust her. Sana matamis yung strawberry. Okay. Ano kaya mas masarap? Brussels waffle? Ay, tama ba? Brussels waffle or Liège waffle? Mas gusto ko Liège. Ang masarap yung topping. Brussels waffle is on the crunchier side kasi. On the matigas side siya, no? Ayan, no? Nakikita. Ay, hindi nyo pala naririnig. Nagka-crunch kasi siya. So, medyo soft. Medyo soft. Medyo soft naman yung gitna, pero yung nagka-crunch yung outer layer niya. Okay. Crunchy. One more try. Try naman natin yung Liège waffle. Dapat nakikita nyo parehas. Para magutom kayo. Pero parang mas gusto ko yung texture na medyo chewy siya. Chewy and softer. Itong Liège waffle. Or maybe because of the chocolate and strawberry. Kaya gusto ko. Mahihirapan ako. Mahihirapan ako. Ano ba mas masarap? Factor din kasi yung toppings eh. This is chocolate and strawberry. And strawberry is also good eh. Di maasim. Chocolate is good. And then on the ganun nga siya, medyo makunat, no? But gusto ko yung ganitong texture. Parang medyo pa-pancake na to, no? Medyo softer but medyo makunat. Ito naman crunchy and nahihirapan ako mag-decide kung ano yung favorite ko. Pwedeng both na lang. Parang ito, sige. For me, mas gusto ko yung Liège waffle than the Brussels waffle. But if you're someone na gusto nyo medyo crunchy ang waffle mo, dito ka sa Brussels waffle. Pero kung gusto mo medyo si kuya, pa-party muna tayo. Mamaya tama yung naririnig nyo ba si kuya guys? Super party na siya. Ito kasi parang mas gusto ko parang pancakey. Medyo pa-pancake ang Liège waffle. Medyo pa-pancake. And medyo nakaka-affect din siguro yung chocolate and strawberry. Brussels waffle is on the crunchier. Ito medyo pancakey. This is crunchier. For now, ito muna. Pero both are good. Pero for now, sige ito. Dito ako kay Liège waffle. Natatawa ko kay kuya kanina. Yung parang tinawag niya yung second pancake dahil sabi niya, mali pa yung tawag niya. Sabi niya, Mark yata o Martin. Tapos tinaas ko yung kamay niya. Ayaw niya ibigay. Kasi nakita niya may order na ako. Siguro sa isip niya, dalawa order mo. Tapos bumalik siya dun sa parang teller or tinanong niya kung tama ba sa kanya. Tapos binigay niya. Sabi niya, sorry. Kasi sinabi ko na sa akin, hindi niya binigay. Nagkaroon ng trust issues si kuya kasi sino ba naman kakain ng dalawang pancake? Pero ang laki ng serving.
Parang sa isa pa lang mabubusog ka na nga. But I'm a content creator. Kailangan ko i-try lahat. Sa mga ganitong panahon, doon mo may isip na, hala sana may jowa ako. Hala sana may jowa ako para may ka-share ako sa papagkain ko, no? Anyone in this country, ay maintindihan nila pa English. Anyone in this country who is willing to take me in 3, 2, and 1. Parang may lalaki sa likod ko. Kuya, share a table and win a jowa. Eating alone diaries. Pero on the silver lining side, at least pag nauumay na ako dito sa strawberry chocolate, pupunta ako sa caramel banana, no? Pantanggal umay, nakakabusog siya ate. Ang dami ko nang kinain, nag-fries pa ako. Puro unhealthy, no? Dito sa Belgium, yung mga best food nila, puro unhealthy. Pero masarap. Unhealthy pero masarap. Yun yung gusto natin, eh. Yun guys, grabe. Sobrang nabusog ako sa mga kinain ko kasi nga 24 hours na lang tayo dito sa Belgium. So lahat ng mga gusto kong kainin, kinain ko na. Pero busog na ako. Pero we can still proceed with our itinerary. Sige, pinakauna natin puntahan is the Grand Palace. So sinerge ko siya sa Google. It's actually just 3-minute walk. Diba? Ang lapit niya lang dito sa center. Ay! Alam ko na. Yung pinakita ko sa inyo kaninang sabi ko, parang nasa itinerary ko to or yung pinakita ko mga building. Feeling ko nandun na yung Grand Palace. Kasi 3 minutes lang daw eh. Ang lamig guys. Parang mas malamig dito sa Belgium kaysa dun sa Rotterdam or sa Amsterdam. Buti na lang ito pala. Ngayon ko lang na-realize yung parang mga sinturon. Ito. Yung parang sinturon dito na pang ano sa leeg. Ganito pala yung purpose niya para maitataas mo siya sa leeg mo kapag lumamig. Ayan guys. And then may mga nagtatanong pala kung ano yung shoes na gamit ko dito sa sa Europe trip kasi ba 30 days ako, 35 days ako das winter. Bumili ako ng winter shoes, yun yung suot ko ngayon. Ang sakit. Sa totoo lang itong winter shoes na dinala ko, pang 3rd day ko pa lang, 3 days ko lang siya nasuot sa 35 days. Pinakauna, saan ba yun? Sa Rome. Tapos sabi ko, ang sakit, ayoko na nito. Tapos kahapon, sinuot ko siya sa Rotterdam kasi nga mabigat siya sa bag ko. So sinuot ko na. Tapos ngayon, sa Belgium. So, sa 35 days ko dito, 3 days ko lang ito. Ito yung winter shoes ko guys. Ayan yung ganito. So may nag-comment na ano daw ba yung shoe recommendation ko kasi parang hindi ako nagrereklamo na masakit yung paa ko. Actually itong winter masakit kasi mabigat. I would recommend talaga comfortable shoes. Yung New Balance ko guys, yung madalas kong sinuot yung New Balance. Maraming beses ko lang sinuot yun, hindi lang dito sa Europe. Yun yung sinuot ko, basta wear makapal na socks. Kasi kahit yung naka New Balance na ako sa Switzerland, di ba nag-snow doon. Sa ibang lugar, hindi ako nilalamig sa paa kasi nga makapal yung makapal yung medyas ko. Tapos komportable pa, especially ako, di ba ang dami kong lakad. Like hours yung lakad ko, hindi lang minutes. As in, siguro mga ilang hours ako naglalakad. Basta sobrang tagal ko maglakad, di ba? Kailangan ko talaga ng comfortable shoes. Ito nga, ang sakit na ng paa ko. Di ba? Wala pa akong masyadong lakad today. Ang lakad ko lang is yung from bus station to my hostel. Yun lang, di ba? 36 minutes pa lang plus ngayon gabi. Ang sakit na ng paa ko. So I don't recommend na snowshoes. Ito kasi pang snow to, di ba? Kasi mabigat eh. Tapos ang daming lakad dito sa Europe, di ba? Ang bigat ng paa, tapos ang daming lakad. Wear comfortable shoes. Ako yung New Balance ko lang na running shoes. Yun yung bumuhay sa akin sa 1 month, sa totoo lang. So yun guys, bibili na rin muna ako ng ref magnet kasi makakalimutan ko na naman. So ano lang sila dito, 3 euros ang isa, ang apat is 10 euros. Ayan. So, mga 180 pesos, not bad. Ay, ito yung, ay ang ganda nito, Brussels, Bruges, Ghent. Gusto ko to. Kasi hindi naman ako ay, itong Antwerpen, nadaanan ko ng bus namin. Tsaka Brussels, pero hindi ako nakapunta dito sa Ghent, tsaka to. Ito na bibiling ko siya. Yan, Brussels. Anong bibili natin guys na ref magnet? Say stop. Stop.
Ay, beer yan, guys. Ah, beer. Kasi alam ko mahilig din yata mag-beer yung mga taga-Belgium, no? Baka. Pero parang gusto ko to. Para isang ref magnet na lang sa lahat ng lugar, no? So guys, nakabili na tayo ng ref magnet. Alam mo ba, napachika pa ako dun sa parang nagbabantay. Kasi yung nagbabantay taga Afghanistan siya. Tapos ang tagal namin nagchichika. Kahit may mga nagbabayad, nasa counter siya na yung si kuya. Kahit may mga nagbabayad sa kanya, chikahan pa rin kami. Kasi parang ang grabe yung mga pinagdaanan niya sa Afghanistan. Tapos parang sinishare niya. Tapos parang siguro minsan lang may nakikinig sa kanya. Eh parang naawa din ako sa story niya na galing sa Afghanistan sila. Tapos yung mga tao daw doon parang sobrang gutom na gutom. Alam mo parang everyday, yung mga tao hindi nila iniisip what will happen like in the future, tomorrow, or in the next few weeks. Ang iniisip lang ng mga tao, how can they survive for the day? Saan sila kukuha ng pagkain for the day? Kasi sobrang hirap daw ng life doon. Tapos parang habang nagkukwento ako, naawa ko sa kanya. Naawa ko sa kanya na parang, ala, ganyan yung mga pinagdadaanan ko. Tapos parang shinare niya pa kung magaling sa shinare niya magaling sa ako dito. Sabi niya 1,800 euros daw, dalawa sila. So sabihin natin 1.8 ba? 1.6 1.8 ba sinabi niya? 900 euros times 60. Mga 54,000 pesos guys yung sahod niya. Tapos syempre nandito siya sa Brussels. Ang mahal din sa Brussels di ba? Mahal din yung cost of living niya. Pero 54,000 pesos parang ano na siya, okay na sa kanya dito compared daw sa life niya doon sa Afghanistan na parang wala sila masyadong makain. Tapos feeling ko nga parang sa isip ko lang kasi sabi niya please don't take a video of me. Hindi ko alam kung parang legit ba siyang umalis sa ayoko naman mag-judge pero baka ganun nun. Parang baka hala may natumbabi. Ano yun? May natumba somewhere dun. So, ayun sabi niya na parang ang hirap nga doon ng buhay doon sa Afghanistan, ganyan. Tapos natatawa ako kasi, di ba may pila kasi sa counter. Kasi nung pagbayad ko kasi sa counter, chinika ko siya. Sabi ko, natagasan ka kasi mukhang Asian yung mukha niya. Afghanistan nga daw siya. Tapos gumilid na ako. Tapos may mga nagbabayad pa rin. Pero chikahan pa din. Pero parang nakakaawa yung life niya. Pero I'm happy for him, no? I'm happy for him na nandito na. I think mas better na yung life niya dito. Pero imagine, 54,000 pesos in euro. Minsan nga yung 54,000 pesos sa Pilipinas kung may pamilya ka, di ba? Parang hirap na din ngayon eh. Tapos nandito pa sa euro, parang mahal dito, di ba? Pero parang feeling ko parang okay naman sa kanya. Parang siguro compared naman sa life niya sa Afghanistan, mas better yung life niya. Pero ayun nga, nagkukwento siya na ang dami daw talaga mga nagugutom na tao daw sa Afghanistan at sobrang hirap daw ng buhay nila doon. Pero sabi niya, hopefully one day when maganda na yung buhay niya, gusto niya pa rin daw bumalik sa Afghanistan. Yun yung sabi niya na parang one day kapag maganda na yung buhay niya, gusto niya pa rin bumalik sa Afghanistan. Siguro parang mga Pilipino, no? Pag mga Pilipino nag-abroad, parang kahit mas maganda yung lugar sa ibang bansa, parang meron pa rin mga pangarap na one day gusto mong umuwi sa Pilipinas, magtayo ka ng bahay mo sa Pilipinas, bumalik ka ng bahay, no? Siguro parang ganun din sa kanya. Although kahit poor yung country nila, tas parang may sinasabi siyang kinokontrol na yung country nila ng talisman ba sabi niya? Talisman, ganun. Pero gusto niya pa rin one day na makauwi siya sa country nila. Ayun lang, na-share ko lang kasi nagchikahan kami ni Kuya. Tas nahihiya na ako kasi ang mahaba na yung pila. Tas ang dami namin chika, sabi ko it was nice hearing your story, ganun. Pero alis na ako. Kaya nakabili na ako ng ref magnet, guys. So, ang dami kong nakuhang information. Ang dami kong nakuhang information kay Kuya, no? So, sabi niya, ang shop doon nila, yung ref magnet shop, ang bayad doon nila sa pwesto nila is 6,000 euros. Hindi ko naman na-videohan yung name ng ng pangalan nila. Nagchikahan kasi kami ni Kuya. Na-curious ako. Sabi niya, 6,000 euros na yung bayad yung rent nila sa shop. 360,000 pesos yung rent pa lang. Tapos sabi niya yung sweldo nilang dalawa 1.8. Dalawa silang nag-work, so 1.8. Ayun nga, 108,000 divided by 2. Mga tag 54,000 sila. So 1.8 plus 6,000, 8,000 na yun, no? Ang running cost ng business nila 480,000 na yun, no?
Ang hirap din mag-business ha. 480,000 na, sahod pa lang ng employee tsaka rent ng lugar. Siyempre bibili ka pa ng mga supplies, diba? Bibili ka pa ng mga ibebenta mo, yung mga kuryente. Tapos sabi niya yung taxes daw dito sa Belgium, sabi niya 53%. Ito tama ba? May makakapag-confirm ba ng mga taga Belgium? Or i-google ko na lang kung. Kasi sabi ko, ang laki naman ng 53%. So sabi niya, mukha lang daw, pero 3 euros lang to ha. Sabi niya mukha lang daw mahal yung mga, kasi sabi niya diba sa Asia daw mabibili mo lang to ng mga 1 euros or less than 1 euro. Pero dito kasi sabi niya 3 euros kasi ang dami nga babayaran. 53% yung taxes, tas yung rent ng lugar, tas yung sahod nila. So, mukha lang daw mahal. Siguro ganun no. At least medyo na-gets ko rin yung point of view ng mga business owners. Mukhang mahal yung mga paninda nila. But actually, mahal din kasi yung running costs na nila, no? Mahal din yung mga renta dito, mahal din yung mga sahod ng tao, din yung, okay. Diba? At least natutunan natin yung ano, nagkaroon tayo ng business idea. Kasi akala natin, ay, tas nakausap ko rin yung pinsan ni Tyrone. Kasi sila Tyrone, guys, ang family nila is family of businessmen. Diba, kahapon nagpunta tayo sa shops nila Tyrone, yung daddy niya, merong shop. Tapos yung tita niya, yung kapatid ng tatay niya, meron namang paggawaan ng damit, jeans. Tapos yung pinsan niya, ay pakita ko yung picture ng pinsan. Ay, pinakita ko na pala last vlog, no? Pinakita ko last vlog yung, ay hindi ba? O, pakita natin ulit. Ito yung picture ng pinsan niya. 23 years old pa lang yung pinsan niya. Meron ng sariling, beauty salon. So, sila Tyrone family of, talaga sila, no? Family of business minded people. Si Tyrone hindi yata siya masyadong business. Kasi meron silang shop no, pero hindi siya nagmamanage. Parang gusto niyang iba yung mga gusto niyang gawin sa buhay niya. Shinare din ni Tyrone sa akin yung mga gusto niyang gawin sa buhay niya, pero wag ko na lang i-share kasi baka ma-jinx. May mga iba siyang gustong gawin sa life niya. Pero family of businessmen talaga sila. Nakausap ko yung pinsan niya, yung may-ari ng salon. Sabi ko na mahirap ba magkaroon ng business? Sabi niya, ay ang hirap kasi parang nung nagbe-business planning siya, akala niya, ay ito yung mga gastos, ito. Tapos nung mismong nagro-run na siya ng business, marami siyang naisip na, ay hala, hindi ko pala na-consider yung ganito. Meron pala mga extra expenses for this, ganun. Tapos, ang hirap gumawa ng, especially starting up business siya, ang hirap daw mag-advertise, ang hirap mag-promote ng shop niya. Tapos siya rin yung gumagawa ng mga content sa TikTok, ganun, para ma-promote. So, mahirap din, no? Akala ko dati, parang, diba, ako corporate job, sabi ko na, ay, gusto ko na lang maging businessman kasi napapagod na ako magtrabaho. But the truth is, guys, hindi rin madali, no? Hindi rin madali maging businessman. Ayun. Ba't parang, saan na papunta yung vlog ko? Like, wala nang papatunguhan, no? Kung ano-ano kasi biglang nangyari ngayon, eh. Siguro ang bottom line, bakit ba ako napunta dun sa mga business na siguro ang bottom line na lang, ang silver lining or ang lesson na gusto nating makita ngayon na walang madaling trabaho. Walang madaling trabaho. Even though you're an employee or you're a businessman, wala talagang madaling trabaho. Sabi nga nung pinsan ni Tyrone, okay, sige, oo. Ang advantage or ang benefit ng pagiging businesswoman sa kanya, kasi may freedom talaga siya ng time. Minsan kapag hindi busy yung shops niya, ayun nga, magbabakasyon siya sa Pilipinas. Parang may control siya sa oras niya. Pero, yung naman kapalit, hindi siya parang fixed income na pag empleyado ka, alam mo ning sasahurin mo. Pag sa business, may mga times na matumal, may mga times naman na okay, ganun. Parang ganun din naman sa pag-vlog. Yung sa akin, di ba? Mukhang nag-i-enjoy ka lang sa life mo, which is nai-enjoy ko rin naman yung pagta-travel na, pero hindi naman siya like parang naglalaro ka lang na alam mo yun, tapos kumikita ka na. Parang look, ito yung ginawa ko, diba, nag-Europe ako for 35 days. Every day I have to wake up, every day kailangan ko mag-vlog, alam mo yun, every day kahit pagod ka na, okay sige, parang kailangan mo mag-content, parang kailangan mo rin magtrabaho pa din, eh, para ma-enjoy ko yung mga benefits na na-experience ko ngayon. I really have to put on. Kayo na lang mamili, put on na lang. Put on the effort, no? Para makuha yung mga, or ma-enjoy ko yung mga ganito. So, walang madaling trabaho sa life. Walang madaling, siguro merong ibang madali, pero karamihan hindi madali. Pero lalaban tayo.
Laban tayo sa life. Halagi yung sinasabi kong parang The Wicked. Sorry. Ito pala yung Grand Palace. Yung sabi kong Alpha ba? Sorry. Nadaanan ko siya kanina yung tower. Ay, ito. Ang ganda pa niya pala sa gabi. Sakto pala na gabi tayo dumating, oh. Nagiging green na siya. Baka dito na shoot yung The Wicked, no? It's time to defying gravity. Ang ganda. Ang ganda kasi may kulay, no? May pambayad sila sa kuryente. Guys, ang ganda niya nga, no? So ito daw yung the Grand Palace. Tapos ito yung Central Hall, no? Or Center Square ng Brussels. Tapos sabi nila, one of the best town square in the world. Ang ganda niya nga sa gabi. Buti lang pala gabi tayo nagpunta dito. Tapos kapag during Christmas daw, guys, meron mga Christmas markets dito, mga bazaars, events, ganun. So, pwede kayong mag-ano dito. Kapag pumunta kayo during the Christmas season, you can enjoy yung mga market dito. Pero ang ganda nga ng square. Parang gusto ko pang thumbnail to. Wait lang, te, ha. Pa-thumbnail lang ako, te. Ayan. Or tanggalin ko nga muna tong pangsakal ko, hindi giving yung picture. Yan. Better? Guys, Brussels. Thumbnail. Okay bang thumbnail yan? Ang ganda niya. In fairness, sa gabi, no? Siya yung pinakamagandang square sa gabi because yung ilaw niya, para ka talagang, it's time to try to find nobody in all of us. No wizard that there is or was is ever gonna break me down. Alam, ganda. Gusto ko ng picture tuloy. Wait lang, ilalaban ko to. Meron ditong, ito yung mga kaibigan ko, guys. Yung may mga kantong ganyan. Dito ko ilalagay yung phone, tapos may nakasandal. Ay, ganon. Perfect for the aesthetic yan. Go, ilaban natin to. Hindi tayo magpapatalo sa mga banyaga. Charit. As the Grand Palace. Parang sakto lang pala nung nagabi tayo nakadating dito. Hindi ko alam na may ilaw siya sa gabi. So yung buong ito palasyo siya. Taran! Magbibigay tayo ng barya. Hanap ako ng barya. Ang galing niya. Don't believe, just one. Woo! Yan, meron ako takbo. 2 euros. Pwede na ito na 100 plus. So yun guys, share ko lang. Kasi, di ba, may nagpa-perform doon na magaling si Kuya. So ako naman, parang na-enjoy yung performance niya. Sayo-sayo din naman ako. Ganyan. Tapos itong bag ko kasi, nasa likod ko, nilikod ko na siya kasi parang sumasayo-sayo ako ganyan. Nawala sa isipan ko, ang Brussels ba is may mga nagpipickpocket din ba dito? Kasi nawala sa isip ko na posibleng meron din, no? So, nilagay ko lang sa likod ko, sayo-sayo ko ng sayo. Tapos nararamdaman ko, nagmo-move yung bag ko sa likod, tapos parang binubuksan itong ano ko. Binubuksan yung zipper. Sabi ko, ay, parang napa-ay ako. Tapos pag ano ko ng ay, may dalawang babae sa likod ko. Tapos biglang tumalikod sila, guys. Tapos nag-walk sila paalis. Feeling ko, muntik pa ako mapikpakit yata. Alam mo yun, parang ano na nga, last night na nga natin sa Europe. Tapos parang sabi ko, oh my God, thank you Lord. Hindi mo ako pinabayaan. Like, walang masamang nangyari sa atin sa Europe. Tapos biglang, posible pa pala tayong maano. So, ingat, don't put your guards
down ng matagal. Minsan naman nagre-relax ako ng konti. Pero dapat pala medyo vigilant ka pa rin, no? Kahit saang lugar sa Europe, medyo vigilant ka pa rin dapat. Kasi muntik pa tayong... Although yung cellphone ko naman is nandito sa bulsa ko, pero yung wallet ko kasi yung passport nandito, B. So, buti na lang, no? Okay, wag tayo wag tayong magpakakampante. Kahit last night na natin sa Europe, dapat wala nasa front pa rin yung bag. Okay, sorry na. Nalilito na ako. Ito yata yung Grand Palace, tas ito yung Brussels Town Hall. Or saan ba yung Grand Palace dito? Kasi pag nag-google ako, nandito na ako parehas sa dalawa. So baka one of these buildings is the palace. Tapos ito yata yung town hall. Kasi nagbasa-basa ako. Sabi guys, meron daw legend na kung mapapansin nyo, yung tower daw ng town hall is wala sa gitna. Oh. Bilangin natin yung mga bintana, di ba? 1, 2, 3, tapos ito, tower. Pero dito sa kabila, 1, 2, 3, 4, 5. Di ba wala sa gitna yung set, yung tower niya. Ayun nga, hindi nga pantay. Tapos, meron daw legend before na nung kinakonstruct itong building na to, tapos syempre, ginagawa na nila yung tower. Tapos na-realize daw nila yung tower wala sa gitna. Tapos yung architect daw dito is, he climbed up to the top and then tumalon siya. And natsugi daw siya. So yun yung legend, no? Siguro, I'm not sure, baka na-depress siya sa kinalabasan ng building na to or kung pinagalitan siya ng mga royal family. I'm not sure. Pero legend lang naman. No? Hindi naman ako confirm yung facts. Pero may ganong legend daw na yung architect is umakyat siya and then tumalon siya. Kasi nung na-realize nila na wala daw sa center yung tower. Not sure. Pero even though maganda pa rin naman, kahit hindi ko nga napansin eh. Hindi ko napansin na wala siya sa center. Nung binabasa ko na lang sabi, ayaw nga no. Yan. Maganda pa rin naman. Dapat hindi na lang siya tumalon, no? Kasi maganda naman, oh. Kahit hindi pantay. Okay na, maganda naman na. So guys, around 3 to 4 minute walk from the Grand Palace and the Town Hall. Pupunta naman tayo sa Mannequin Piece. So ito yung umiihi na maliit na statue, no? Nakikita-kita ko ito nung re-research ako about Belgium. So tara, puntahan natin yung The Mannequin Piece. Parang walking distance lang naman pala yung mga itinerary ko. So kahit gabi, mailalaban nyo. At maganda nga eh. Buti nga gabi tayo pumunta dito kasi di ba ang ganda ng ilaw na green. Oh my God guys, ayan na siya. Sorry. Ayan guys, The Mannequin Piece. Ang liit niya lang pala. Nakikita niyo ba? Umihing maliit na statue. So ayan guys, makikita niyo yung Mannequin Piece. Ang liit niya lang pala, no? So I think mga ilan yun? 24 inches lang yata siya kung nakatry na kayo. Or mga 61 centimeters. So it's a bronze statue. Bronze statue siya ng parang little boy na urinating, no? Kasi there was a legend daw that this boy saved the city from the fire. Kasi meron daw burning fuse and before, and then itong malit na bata na to, inihian niya yung fuse. So he actually saved the city from the fire. But it also depicts the humor of, anong tawag sa mga taga Belgian? Yung people from Belgium, like it depicts humor and a little bit of pagiging rebellious, no? Para nakita ko yung pagiging rebellious nila sa kanilang building. Kasi they did not follow the typical, the traditional European structure. Medyo rebellious yung kanilang mga building, di ba? Modern, out of this world, tas biglang traditional. Tas siguro sense of humor, parang sa Slovakia. Yung, meron naman dun yung pinuntahan natin na nasa kanal, no? Parang it also depicts ng pagiging humorous ng mga tao. Same as here. Tapos meron daw itong around 1,000 outfits. So depende sa occasion, pinapalitan nila yung outfit niya every, di ba dapat winter ngayon? Di ba dapat naka-jacket siya or something? Kasi winter, just nakahubad siya. So lalamigin yan. So meron siyang 1,000 outfits, depende sa occasion, pinapalit-palitan yung outfit niya. At maraming beses na daw ito nang ninakaw. It has been stolen for many times, pero naibabalik naman daw. So ayan pala siya, ang cute niya. The Mannequin Piece. Like 3 minutes walk lang siya sa palace, guys. Churo! Cute. Guys, you can just walk around the city. Ayan o, maraming mga waffles dun.
Kung gusto niyo, feeling ko cheaper to kasi wala. Ay, may toppings din pala. Makamahal din. Walang nakasulat eh. Pero yan, ang dami nilang waffles, no? So yun guys, nandito na tayo sa ating next stop, ang Mont des Arts. Kaso, medyo on the gabi side na kasi siya. Hindi natin masyado makita yung beauty. Pero chinek ko siya sa Google. Ganito yung itsura niya kapag morning. Ayan. Mas maganda siya sa umaga na pagpunta kayo dito ng umaga. Like any flower. Tas, if makikita nyo mo, medyo elevated na area siya ng Brussels, no? Ito, medyo paakyat doon, no? Dito rin sa kung nasaan ako, medyo elevated na siya. And then, I can actually have a parang panoramic view of the city. Although, hindi pa ako like super elevated sa area na to. Pero siguro, if umakyat ka pa doon sa dulo, mas makikita mo yung panoramic view ng ayun na yun. Ayun na yung Grand Palace ba yan? Grand Palace, no? Yung Elfa ba? Ito, bida-bida siya, no? Nakikita, ano siya eh. Nakikita yung pagka-green niya. Pero ayun lang, no? Siyempre, kailangan ko lang magbigay din sa inyo ng idea. Habang naglalakad ako, ano lang naman, 7 minutes lang papuntang Mannequin Peace. From Mannequin Peace, papunta dito sa ano nga ba to? Mont des Arts. Pero habang naglalakad ako, ang daming, ano ba ngayon? Saturday kasi, no? Saturday night, ang daming lasing sa daan. yung mga batang, tapos nagsisigawan sila. Tapos ako parang, meron? Tapos parang nakita ko, nagdadal silang beer, tapos lakad sila ng lakad. So siguro if you're a female, ingat-ingat na lang po maglalakad ka ng gabi dito, no? Wala namang masamang nangyari. It's just that may mga lasing kasi hindi natin malalaman yung magagawa ng mga tao kapag lasing, no? So yun lang, marami na ako naman observe ng mga lasing on the younger side, mga teenagers, ganun. And guys, bakit na tayo din sa may Royal Palace? Dito lang din siya malapit sa yung mga yung garden. And doon tayo nang galing sa garden na yan. And guys, so we've arrived at the Royal Palace, no? Iba to ka sa palace kanina, no? Kanina Grand Palace, this is the Royal Palace. Ang laki, no? Ang laki ng mga palasyo nila, pero gabi na kasi. Sure, walang walang tao, pero ako na lang turista kasi ginabi na tayo, bi. So yan, this is the Royal Palace. So originally daw, ginawa ito para sa governor ng Austria, Netherlands. So I assume ang Austria, Netherlands, and Belgium, parang ang layo ng Austria, Netherlands, and Belgium. Di ba malayo? Pero sabi, this was originally constructed for the governor of Austria and Netherlands. So I assume ang Austria, Netherlands, and Belgium before was just under ng isang governor. But then when Belgium got its independence, naging bahay na to ng kanilang mga royal family, no? Maybe the kings, the queens, the princess, and the princess and then ano pa nga ba yung mga nabasa ko? And then after daw, naging bahay naman to ng mga German military. So sinakop din sila ng Germany. Di ba ang gulo? So probably Austria, Netherlands governor, tapos naging royal family ng Belgium, and then baka sinakop sila ng Germany, tapos ginawang military base or bahay ng mga military ng Germany ito. Currently, I'm not sure kung yung mga king bang tawag dito sa Belgium. May mga kings and queens pa rin ba sa Belgium? Hindi ako sure. But yeah, baka yan pa rin yung bahay currently ng kanilang mga royal family dito. But I think it's close. Pero kung makikita nyo, may mga hardin sila, no? Diyan naghahabulan yung mga prinsipe. Diyan nagtatago yung mga prinsipe sa mga halaman dyan. Pati yung kawal. Charing, susumbong kayo sa tatay mo. Ayan, no? Picture na lang natin kasi wala lang tao. So yun guys, ang cute din ng neighborhood na to. Oh, may mga alfresco dining restaurants, no? Cutesy din yung Brussels, guys. So I think our last itinerary for today, pumunta tayo sa St. Michael Cathedral. Sorry. So it's just a 6-minute walk na lang naman kung saan tayo. So punta lang tayo. Although sabi dito sa Google, close na daw yung simbahan. Pero kahit sa labas na lang tayo. Kasi this is our last country na sa Euro trip na to. I just wanna thank God before tayo umalis sa Europe, no? Kasi, my God, grabe, no?
nakaya natin 35 days na malamig. 35 days na lamig. And hindi niya tayo pinabayaan. He made us very, very safe. Walang mga pickpockets nangyari, walang masamang nangyari. May mga konting mishap sa travel, which is part of traveling naman talaga. But I just really want to thank him. So pupunta lang tayo doon para mag-pray kahit sa ano lang, sa harap lang ng cathedral. Let's go! Wait lang guys, nakakatawa si Tyrone. Nag-send siya ng video message na parang thank you bro, na-appreciate ko talaga yung pagtulong mo sa... Kasi ako naghugas ng pinggan. Kasi nga hindi ako marunong magluto talaga guys. Like, so pag luto, hindi talaga ako nangingialam kasi wala akong alam. Pero nag-o-offer ako na maghuhugas. So sabi niya, thank you kasi parang nakakatuwa daw kasi may mga sa mga pinasleep over niya daw na friend sa bahay niya. First time daw na parang may nag-offer na ako kasi usually daw pag may mga bisita siya yung magluluto, siya yung maghuhugas, siya lahat. Parang first time daw na may nag-offer na help. Sabi ko, Diyos ko, paghuhugas lang, like everyday nasa hostel ako. Everyday naghuhugas ako. Kasi di ba sa hostel sharing kami ng mga plato, ng mga baso. Tapos ako naman naghuhugas nun kasi clean as you go naman. So parang yun na lang yung maliit na ambag. Yun na yung maliit na ambag na ibibigay ko kasi hindi talaga ako marunong magluto. Sabi niya, matuto ka magluto. So that's our 2025 goal. Matutong magluto si Marvin Samako. And guys, we've arrived sa St. Michael Cathedral. Ayan. Ayan. Sarado na daw yung church. Ayan. So dito na lang tayo sa may... Ayan, meron namang upuan dito. Or tayo na lang tayo. Mag-pray tayo dito kay Lord. Ayan, Lord. Ay, selfie. Ayan lang, Lord. Thank you so much. It's the end of my Europe trip. Thank you for this experience, Father. My God, 35 days. Patayin ko yung camera, baka umiyak ako. Pero sige. Ayan na. Thank you for making me safe, Lord. Sa mga masasarap na pagkain na kinain ko. Sa mga tao na kilala ko. Sa mga tao mababait na tumanggap sa akin sa bahay nila. Sila Tyrone. Sa lahat. I mean, 34 days. Thank you for making me safe talaga. And healthy. And happy. Wow. Very memorable trip. Ito yung pinakamatagal na trip na ginawa ko, no? Or 35 days. More than a month. 12, 13 countries. Pero nakaya ko kahit solo because alam ko naman na hindi ako mag-isa sa journey, sa pag-travel, sa pag-stay ko sa hostel. Thank you for making me safe, guys. No, Lord. Walang nangyari masama sa akin. I really enjoyed Europe, guys. Thank you so much, Father. I owe this to you. Thank you for all the blessings and more countries to visit, more people to meet, more food to eat, and more videos for the vlog. So ayun lang naman guys, no? Ayan, wait lang, kapatayin ko muna yung camera. Ayan guys, no? So what a nice spot to end the vlog and to end our Europe series. My God. Parang biglang naging mabilis, no? I must admit na nakakapagod yung 35 days, no? May mga days na parang nakakapagod. Minsan yung lamig ka. But ngayon na patapos na siya, parang tapos na. Parang ang bilis. Parang ayoko pang matapos. But ayun, for sure babalik tayo sa Europe, no? For sure babalik tayo sa Europe. Pero grabe, hindi ko na-expect talaga na magagawa ko ito this year. So early. Nakaya natin yung ang daming countries, ang tagal. But, di ba, ang saya lang talaga. You just really have to be grateful sa mga bagay na nangyayari sa buhay mo. Because, you know, gratitude. Yes, Kuya. Merong medyo maingay, yes. I think that gratitude changes everything, no? The more you become grateful with what you have, even the small ones, marirealize mo na lang yung mga small blessings pala are actually big, di ba? So always remain grateful and always remain grounded. Always be kind, di ba? For sure your time will come
And then, ayoko umiyak. Actually, kakatapos ko lang umiyak, so tinurn off ko muna yung vlog. But, yeah. I know that the right blessings will come sa inyo at the right time. Just be great. Just be grateful. And just be a good person. The world is not always good. Like, maraming hindi good sa'yo, but just be kind. And the world will be kinder din sa'yo. And you will get the blessings that you deserve. And I manifest that one day, kayo naman yung makagawa rin ito. And kayo naman yung maka-experience din ng mga na-experience ko. Thank you so much guys for joining me in this Europe series. Maraming ba siya? Ayokong mag-end ng vlog ko nung Okay, maraming salamat guys sa pagsama sa akin. It was a roller coaster of emotions, but grabe, one of the best trips I've ever had in my entire life, and this is very memorable talaga sa akin, and I will forever cherish this, guys. Maraming salamat, Lord. Thank you so much. You're the best. There, up there, all the way from the top. Thank you for all of these blessings, Lord. Like, I don't know if I deserve all of these, but thank you so much. And alam ko na hindi ako natatakot sa mag-travel pa, because I know that you're always with me, and you're always with me, guys. So maraming salamat. I'll see you again on the next trip. More trips to come, more experiences to share. Maraming salamat. I'll see you again on the next one. Thank you, Europe! We are here in Brussels, so we have to try their best. The Brussels waffle. Ito naman yung Liège waffle, no?